napuputukan pa rin kahit tapos na ang bagong taon. Ang ilan sa kanila, binabaliwala ang sugat hanggang sa lumala. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Nung una, tila paltos lang ang inabot ng 10 taong gulang na lalaking tinamaan ng 5-star na paputok noon pang December 28. Kaya nilagyan lang daw ng toothpaste ang sugat at hindi na siya dinala sa ospital. Pero kahapon, ganito na ang itsura ng sugat ng bata, namamaga at puro nana na, kaya dinala na siya sa East Avenue Medical Center. May isa pang batang lalaking tinamaan naman ng kwiti sa mata habang nanonood ng mga nagpapaputok noong January 1. Pero kahapon lang din siya dinala sa East Avenue Medical Center. Nagbabala ang mga doktor sa mga biktima ng paputok na hindi agad dinadala sa ospital. Delikado raw ito lalo't madumi ang paputok at posibleng ma-infect ang sugat. Ang advice namin is once mahugasan yung sugat, dalihin agad nila sa hospital para ma-assess ng mga doktor yung sugat at mabigyan, malinis ng tama, tapos mabigyan ng tamang gamot para dun sa sugat. Mula noong December 21 hanggang ngayong araw, nasa 35 na ang kaso ng mga natamaan ng paputok na dinala sa East Avenue Medical Center. Mas mataas na yan ang 11 kaso kumpara nung nakaraang taon ng parehong panahon. Bukod sa mga tinamaan ng paputok, kabilang din sa mga tumataas ang bilang pag-holiday season ay ang mga nasustroke at na-high blood. Sa tala ng East Avenue Medical Center, nasa 116 na ang dinalang pasyente ng stroke sa ospital mula noong December 21 to 31, 2024. Wala pa riyan mismo ang tala para sa buong buwan ng Disyembre. Sa tagal ng selebrasyon ng Kapaskuhan sa ating bansa at sa dami ng parties kaliwat kanan, hindi nga raw minsan maiiwasan na maparami ang pagkain ng matataba, maaalat at matatamis. Kaya paalala ng mga doktor, hindi naman bawal kumain pero dapat in moderation o katamtaman lamang. At sakaling meron na rin po kayong maintenance medicines, patuloy po yang inumin at huwag kakaligtaan. Sabi rin ng DOH, dapat siguruhin na may masustansyang pagkain gaya ng gulay sa mga handaan. Iwasan din ang alak dahil nakakadagdag din ito sa dahilan ng high blood at stroke. Isa pang tumataas na kaso sa gitna ng selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, ang mga hinihika dahil sa usok mula sa paputok. Kung kayang hindi lumabas muna habang makapal pa yung usok, stay indoors. If not, pwede po sila mag-wear ng mask, ng face mask para po ma-lessen yung mai-inhale po nila ng mga smoke. Patuloy na magmomonitor ang East Avenue Medical Center hanggang sa January 6 para sa mga dadalhin pang biktima ng paputok, gayon din kung may mga dadaling pasyente ng high blood, stroke at asthma. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.